Ayok talaga! Nabudol mo kami! Hayop ka, mag-resign ka na! Isa ka pa dito, Soto! Kandidato ka lang sa impyerno! Nako, narinig mo ba yon, Tito Soto? Kandidato ka daw sa ano? Hindi ako nagsabi nun, si Nanay. Ako, pinipilit ko kung hindi magagandang mga salita yung mga linalabas ng mga kababayan natin. Tayo, naiintindihan natin. Nako, yan ang nga ho ba sinasabi natin. Isa lamang ho yan sa napakaraming panawagan ng ating mga kababayan na nagrally kaninang umaga. Noon daw ho napanood nitong si Tito Soto, yung video na yan, kinabahan daw ho talaga siya. Pero bago ho natin panoorin yung video na yan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, sang like at sang subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. At kung di pa ho kayo nakasubscribe, pwede nyo hong scan yung QR code na yan para kayo ho pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Ayun na nga mga kababayan, 982,416 subscriber na ho tayo. Konting push na lang at na 983 na ho tayo mga kababayan. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Rerekta ho tayo dito kay Nanay, tapos dito kay ang ating susunod na Senate President na itong si Senator Alan Peter Cayetano, at susundan ho niya. Susunod ho itong si Auntie Claire. Meron ho siyang pa-presscon kanina. Meron ho siyang pakiusap sa ating mga kababayan. At tayo naman ho dito sa PH Update, di naman ho tayo mahirap kausap. Kung meron panawagan niyang si Auntie Claire, pagbibigyan ho natin yan mga kababayan. Ayun na nga, umpisan ho natin sa panawagan nitong si Nanay. Ano pa itong panawagan na to ni Nanay na kinainit ng ulo nitong si Tito Soto? Panoorin ho natin to mga kababayan. Ang gusto ko lang, balitan ulit ang Senate President na bobo! Nako. Mga bobo, lalo na si Lacson na isang pateya sa mga kurakot na politiko! Hindi na kayo naawa sa amin! Nagdurusa kami! Mga hayop kayo! Ikaw na! Bongbong Marcos Magang! Isa kami sa mga nagpulon mo! Nako, ramdam ko ho ang hinagpis nitong sinanay. Lahat ho ng ating mga kababayan ngayong mga panahon na to, yaan ho ang sentimiento. Kaya di ho tayo nagtataka noong napanood dito ni Tito Soto, talagang kinabahan daw ho siya. Ika nga nitong si Atty. Rowena Guanzon, kabado 20, ika nga. Anak ng tokwa, ordinaryong Pilipino, hindi malalim sa politika. Kumbaga itong sinanay, sila ho yung mga nakikita nating pakapi-kapi pagka umaga, pabili-bili ng pandesal. Sila ho yan eh. Hindi ho yan, kagaya natin dito sa PH Update, babad tayo sa politika. Yan ho talagang pagka lumabas yung mga tao na yan, ibig sabihin merong hugot at pinanggagalingan. Diyan ho kayo kabahan, ika nga. Para doon sa mga kurakot at mga walang iya sa pamahalaan, kabahan na kayo. Kasi yung mga pakapi-kapi pag umaga, yung mga pabili-bili ng pandesal, papalengke ng kung ano ka papakain sa mga anak nila, naglalabasan na ho sa kalsada. At yan ang pinipigilang mangyari ng administrasyon nitong si Bangag. Nakita nyo naman ho, yung barikada ng mga pulis doon sa EDSA Shrine. Talagang kitang-kita ho na ayaw ho nilang magkaroon ng build-up, magkaroon ng momentum yung ating mga kababayang lumalabas sa kalsada para ipanawagan ang pagpapalit ng liderato sa Senado. Nakalantokan namin pwedeng panawagan ni Nanay. Ramdam ko kasi ang ganda na ng atake. I mean, ang ganda na ng momentum ba noong nangyayaring hearing sa Blue Ribbon Committee. Tapos maya-maya mag-iiba ang liderato dahil nabanggit si Zaldico at itong si Martin Romualdez. Ano naman ito? Huwag kayong masyadong halata. Ika nga nitong si Glock, di ba? Huwag kayong masyadong halata. Ano ka ng Petrang Garapata? Mga Pilipino, lulukuhin nyo? Hindi naman ho pwede yan. Di ba? Hindi maaari yan. Hindi mangyayari ang mga yang gustong yung pinaplano ng mga kampon ng kasamaan sa pamahalaan. Hindi yung mangyayari yan mga kababayan. Tuloy. Isa pa ako sa nagamampanya! Pati ka nga anak ko! Manalo ka lang na hayop ka! Nay, kalma ka lang, Nay. Medyo matagal-tagal pa ho ang laban. Palakpakan ho muna natin itong si Nanay. Kasi palakpak natin. Palakpakan natin si Nanay. Mabuhay ho kayo, Nanay. Sabay-sabay ho nating ipaglaban at iwagayway ang bandera
ating bansa at talagang yung accountability, yung transparency, magkaalaman na, ilabas nyo na siyang si Saldico. Ibalik bilang Blue Ribbon Chairperson itong si Senator Rodante Marcoleta. Pero sa bagay, sa kakapal pala ng mukha ng mga politiko sa ating bansa, hindi ho mangyayari yun. Ang kakapal ho ng mga pagmumukha ng mga hinayupak na yan. Ayop talaga! Nabudol mo kami! Hayop ka, mag-resign ka na! Isa ka pa dito, Soto! Kandidato ka lang sa impyerno! Nako, narinig mo ba yon, Tito Soto? Kandidato ka daw sa ano? Hindi ako nagsabi nun, si Nanay. Ako, pinipilit ko kung hindi magagandang mga salita yung mga linalabas ng mga kababayan natin. Tayo, naiintindihan natin eh. Kasi yung mga OFW, pag nagko-comment ho sila sa babae, talagang ramdam ko ang emosyon. Baka akala nyo, di ko binabasa yan ha. Itong sila Sir Herbiscal, naku, mga suki yan. Sila Sir Raymond Federico Picar, sila Ma'am Rasos, nakalimutan ko na yung ano ni Ma'am Rasos. Itong si Sir Joel Arellano, hindi ko na gaano nakikita. Kumusta na sir? Ingat ho kayo dyan sa UAE. Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Itong si Sir Jordan Cabico, yan ramdam ko ho yung mga komento nila. Kung yung tipong kung nandyan lang sila sa pagtitipon na yan, baka mas mas masahol pa dyan yung sasabihin nila dyan sa mga magnanakaw na politiko na yan. Lipat na ho tayo kay Senator Alan Peter Cayetano. Yay! Tuloy natin. Nating Muslim. Ayan, si Luli Salta. Nako, ito Shalom na. sa mga kapatid natin na nasa Israel. Yan ho ang susunod na Senate President. Baka sa Lunes, no? Baka sa Lunes. Palakpakan ho natin ang ating bagong Senate President. Yan, may prinsipyo yan. Ika nga, hindi ho yan kagaya nitong si Soto kung sino administrasyon, doon siya magpapakaaso. Ngayon nakita na natin na yung pagpapakita niya ng suporta dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, pure kaplastikan lang ika nga. Diba? Meron ho talagang mga taong ganyan. Kung saan lang sila makakahuthot, kung saan lang sila may pakinabang, doon lang ho sila. Halimbawa, ngayon sa mga Duterte, nandun ang views. Ngayon nasa Duterte sila. Pag na kay Marcos na, lilipat na. Ganun lang naman ho kasimple yan. Tuloy natin. Ito, katabi lang namin si Doji Perez sa Lower Bikutan. So guys, pag-pray nyo po ang ating nation. Yan. Tama po yung indignation, tama po yung galit, tama po i-express. Kailangan humanap tayo ng solusyon. At kailangan wag natin tantanan ang lahat, opposition man o administrasyon, anuman kulay sa politika, Correct. hanggang meron tayong Agree. systemic change and transformation. So Agree. Mapa-administrasyon, mapa-opposition. Yung totoong opposition, hindi yung mga opposition sa House of Representatives, mga meron saltik sa utak yun. Yung mga opposition, din naman totoong opposition yun. Yung mga independent, naniniwala tayo. Pero yung mga opposition, lahat itambalos-los yun. Yung tipong nasa hearing, kunyari magtatanong, opposition, nasa minority block. Kasi opposition, automatic nasa minority block yan eh. Magtatanong, yung tinatanong nila para mapakita lamang na mayroong oposisyon. At yung chairperson doon sa komite na iniimbestigahan ng issue, miyembro ng minority na kung saan aso ni Saldico. Ganyan ho tayo lokohin eh. Di ba? Ganyan ho tayo lokohin ng mga congressman na yan. Dati, pero ngayon hindi na pwede. Dahil ika nga, sambayan ng Pilipino ngayong mga panahon na to, mulat na. Dahil sa mga individual na kagaya nitong si Senator Alan Peter Cayetano, hindi basta-basta nabibili ng pabor o impluensya o kung ano mang pakimkim yan, di ba? Hindi ho. Nakita ho natin ang prinsipyo nitong mama na to. Kaya kung sakaling tumakbo ito sa 2028, sumama sa mag-independent man, isa ho sa mga susuportahan ko yung mama na yan. Ika nga, ngayong mga panahon na to, nasubukan ho natin ang pagiging maprinsipyo nitong si Senator Alan Peter Cayetano. Siyempre, priority natin dyan yung ating mga kandidato, di ba? Yung mga ika nga, mga bata nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung mga hindi nanalo noon, si Atty. Vic Rodriguez, kung sakaling tumakbo, itong si Pastor Apollo Kibuloy, siyempre, mabilis pa sa alas 4, kasali ho yan. Sa mga nakakakilala kay Pastor Kibuloy, sa kongregasyon niya, sa mga kaibigan niya, sa mga kaibigan niya, sa kongregasyon niya, sa mga nakapaligid sa kanya, yung mga nakakakilala sa kanya, napakabait na tao.
Yun lang ang masasabi ko. Magiging asset yan sa Senado pag nagkataon. Pagka nanalo ha, pagka nanalo. Nakita ho natin kung paano niya hinawakan yung KOJC. Ano ba yung mga ika nga, ano ho ba ang magandang kalidad ng pagiging senador o leader sa ating bansa? Una sa lahat, bago tayo pumasok doon sa mayroong pinag-aralan, siyempre, isa yan. Number one, matalino. Hindi mo naman mapapalaki kay OGC kung wala kang utak. Ganun lang naman kasimple yun. Una, merong utak. Una, merong takot sa Diyos. Yan ang importante dyan. Huwag mo kakalimutan yung PH. Kasi pagka yung pundasyon na yan, nawala yan, mawawasak lahat yan. Ika nga, lalamunin ka ng impluensya at pera. Una sa lahat, merong takot sa Diyos. Di ba? Merong takot sa Diyos. Kagaya nitong si Senator Alan Peter Cayetano. Pangalawa, magaling. May talino. Pangatlo, may prinsipyo. Sunod-sunod ka kasi yan. Pagka meron kang takot sa Diyos, sigurado yung prinsipyo susunod yan. Yung pinag-aralan, yung galing mo, pangalawa na lang yan para sa akin. Number one talaga, dapat meron kang takot sa Diyos. Kasi pagka meron ka yan, di ka basta-basta masusukulan. Kagaya ng nangyayari ngayon sa Senado. Di ba? Palakpakan natin itong si Senator Alan Peter Cayetano. Yan ho ang ating susunod na Senate President. Kagabi, I talked a little bit about transformation at hindi lang change. I will address that more over the weekend and this week. Pag-pray nyo po ang Senado, maraming nagto-talk about the leadership. I'll talk about that later on kasi I was actually asked about it and offered 2 weeks ago. But tandaan nyo po yung nangyari sa House of Representatives. Ang dami ko pong katabi, ang dami pong naging loyal, ang dami pong tunay na kaibigan. Naintindihan ko naman yung iba, pero masakit pong maiwanan. Kaya sinabi ko po kay Senate President Cheese na makakaasa ka sa akin at kung may problema ako sa iyo ko sasabihin, hindi yung aalis ako dun sa grupo. So having said that, mga kasama, pag-pray nyo lang kami, pero simple lang prayer namin. Lord, put us where you want us to be and to do what you want us to do. So, halimbawa, ngayon, nasa minority, may purpose po yan. So, my job now is not to dream about the majority or higher position, but to focus on how we can be the best opposition or minority. Meaning, not only criticizing, emphasizing the problem, but showing alternatives, showing better solutions. 'Di ba? Mabilis at matapang na mga solusyon, 'di ba? So, we're talking about self-governance. Pwede ko bang itawid 'yon dun sa verse po sa Bible? At kung ano man ang ating religion po, ito po ay para sa atin lahat. Erwin, good evening. MJ, Orbina. Father Rogaw. Yan. Ano first name? Sorry, minsan mabilis kasi yung phone. FD, Father Rogaw, good AM sa'yo. Thank you sa prayers. Mga kapatid, pag-pray po natin mga magbabar exam, pag-pray po natin next generation, lahat ng magiging professional, lahat ng estudyante, sila ang pag-asa natin . Kung gusto natin ng tunay na pagbabago, dapat generational yung change at transformation. Imagine kung lahat ng abogado ay hindi papayag po sa masamang areglo, hindi papayag po sa lagayan, hindi papayag po sa kahit anong kalokohan, then we'll all be in better hands. Sabi nga po ni one time nabanggit ko po at nagagalit dad ko pagka naglo-lawyer jokes ako kasi isa niyang mission in life talaga is yung bumalik ang faith sa gobyerno, sa pulis, sa piskal, sa lawyers, di ba? Nasabi po kasi ni Shakespeare yon na if you want justice, first kill all the lawyers. But it's not meant to be a joke. May konting sarcasm doon kasi nga dapat kung mas maraming abogado, mas may justice, di ba? Kaya lang nga tao din yung abogado, so minsan nadadala din sa mali, di ba? So self-governance, di ba? So kung abogado ka, kung accountant ka, kung ikaw ay engineer, kung ikaw ay janitor, kung ikaw ay barista, if you govern yourself and do what is right, we're one giant step towards having the kind of nation that God wants us to have, di ba? And that's why you have to live by faith, not by sight. Yun yung idadagdag ko tonight, yung biblical verse, and it's applicable to all religions.
Umpisano muna natin sa mga mga makalangit na content ang ating video ngayong umaga na to, ika nga. Di ba? Napakaganda ho nito. I-share niyo ho tong video na to para at least yung mga magrarally, yung mga mananawagan ng transparency, makapulot ho ng ika nga words of wisdom. Dito kay Senator Alan Peter Cayetano. Napakaganda ho niyan. Hindi naman lagi dapat balagbagan yung ano natin, di ba? Mamaya aabot po tayo diyan. Dito ho muna tayo sa mga pampakalma kasi kinabahan nitong si Soto eh. Pantakin nyo, mga rallyista, pinananawagan, palitan daw ang Senate at ilagay itong si Senator Alan, di ba? Tayo, pabor naman tayo dyan. At yan naman talaga gusto natin mangyari. Live by faith, not by sight. Kasi minsan, nang lalaki mata natin, so for example, yung mga parents ngayon po, pag sinabi ng anak nyo, gustong-gusto ko po talaga maging singer, or may pag-asa po talaga ako, Nay, Tay, maging magaling na artista, o Nay, Tay, gusto ko maging abogado, Nay, Tay, gusto ko maging doktor. Pag yun pangarap po nila, when I say pangarap po, na nakikita natin para sa kanila to, purpose ni Lord sa buhay nila, pero ang sagot kagad natin, yung abogado, 4 years pre-law, 4 years law, tapos meron ka pang bar exam. Yung doktor. Sana ang ating Senate President ganito mag-isip, no? Yung tipong inuuna niya muna kung ito ba nasa katuwiran o para sa interes ni Martin Romualdez at nitong si Marcos Jr. Diba? Ganito dapat yung tipong PH naman, sumusundot ka pa eh. Ano muna, focus muna. Isipin nyo na lang ho mga kababayan. Ngayong mga panahon na to nasa, ang ating bansa ay nasa crossroad. Diba? Saan ba tayo pupunta? Itutuloy ba natin tong walang katapusang cycle na to ng korupsyon, pakakalmahin na sitwasyon, mangungurakot ulit? Yan ho yung, ito yung nasa kaliwa. Doon naman ho sa kanan, nandoon yung daan na kung saan once and for all, tapusin na natin itong generational corruption sa ating bansa. Nasa crossroad tayo Saan ba tayo pupunta dito sa dalawa na to? At diyan sa pagpili na yan, ng kung sino man na nakaupo sa Senado bilang Senate President. Yan ho kasi mga leader ngayon, yung mga nasa mataas na posisyon, kagaya ng Senate President. Isa ho yan sa mga dedegla, di ba? Sila yung magwi-weigh nitong ano na to. Imagine niyo na lang, napakalaki ng impact ng pagpapalit ng liderado sa Senado. From Senator Rodante Marcoleta na meron ng kinapupuntahan, biglang balik kay Lacson, na aso naman itong si Marcos Jr. Ano pa nga lang niya di ba? Yung privilege speech niya, walang humpay ang pagpapasalamat kay Marcos Jr. Maraming salamat Mr. President dahil kung hindi dahil kay Mr. President doon sa isumbong PH, di ba? Ganun Siya ang most guilty dito. Si Marcos Jr. Brad. Ano pa salamat mo dyan sa mama na yan? Dahil sa pagiging incompetent niyang presidente, nangyari lahat ng kabalbalan na to. Senator Alan mo, Senator Alan. Pag-graduate mo na 4 years, tapos may residency, may specialization, mag-nurse ka na lang, anak. Okay? Walang masama maging mekaniko, walang masama maging janitor, walang masama maging assistant. Lahat po yan ay valid na trabaho. Kung yun ang purpose mo. Diba? So, huwag ka na mag-doktor kung ang calling mo talaga maging nurse. Pero kung iibay natin yung calling natin dahil dun may pera, yun po yung living by sight. Diba? Oh. Kaya marami po napupunta dun sa kurakot or nagko-compromise kasi ang tingin po nila, kailangan nila, hindi ko po criticize yung mga kapit sa patalim, but what I'm saying is that if you live by sight, yun lang nakikita mo So nagkukulang yung faith na Lord will provide, di ba? So ilan po ang success stories na sila nagsabi sa magulang nila, Nay, Tay, kahit mag-scholar ako, kahit 10 taon bago ko tapusin yung 4-year course, pero eto talaga ang calling ko Ilan kayang gamot ang dapat na imbento pero hindi na imbento kasi hindi tumuloy sa pag-aaral ng biology, ng pagiging pharmacist, pagiging doktor, pagiging researcher. Ilan po kayang gold medalist natin dapat sa Olympics na hindi natuloy kasi hindi sinuportahan ng pamilya, hindi sinuportahan ng gobyerno, kaya they acted by sight and not by
faith, di ba? So acting by faith, reflection ko, yung leading sa akin ngayon gabi ng Lord Holy Spirit, is not only individual, it's also a community. Kung wala tayong believe sa sarili nating homeowners association na maayos natin ang ating pong kalye or ang ating homeowners, ang ating pong village, hindi po maayos yan. Kung wala tayong faith sa ating barangay na maayos natin, malilinis natin ating barangay, hindi mangyayari. So we have to live by faith and self-governance, but after that, may community governance din na lahat tayo nagtutulong-tulong at naniniwala sa isa't isa. So iwanan kong question sa inyo this morning at sagutin din natin mamaya. Naniniwala ba kayo na kahit anong laki ng corruption, kasama na po ito ngayon sa flood control, ito pong mga ghost projects, naniniwala po ba kayo na kaya natin yan bilang mga Pilipino? Naniniwala ba kayo na ang Diyos meron ng victory at may solusyon na para sa atin? Kasi pag inulit-ulit natin walang pag-asa, maaaring walang pag-asa sa politikong ito, walang pag-asa sa sistemang ganyan, wala tayong pag-asa kay ganito, kay ganyan. Pero may pag-asa tayo sa Panginoon. At sino ba pakikilusin ng Panginoon? Sarili mo muna. At after yung sarili mo, pamilya mo. After pamilya mo, community mo. Palaki ng palaki. Di ba? So it might sound like such a hard or long term, etc. But ba't ba tayo naghahanap ng easy solution na hindi naman nagwo-work? 'Di ba? So halimbawa, sabihin na anong sakit sa gamot sa sakit ng XYZ, halimbawa diabetes, obesity, high blood, etc. No? Of course, pag meron ka na nun, edi doktor magsasabi sa iyo kung anong sagot. But as a nation, ang sagot is healthy living, di ba? Proper nutrition, simula sa pagkabuntis, yung prenatal, yung check-ups, yung nutrition ng nanay, hanggang sa pagnanganak, hanggang dun sa first 1,000 days, hanggang sa paglumalaki, yung balanced diet, di ba? Lahat yun po ay part ng self-governance eh. So mahilig po kasi tayo lahat na yumaman muna tapos bumili ng gamot. Eh hindi mo naman kailangan ubusin ang iyong health at pag mayaman gamitin na mo ang wealth para sa iyong health, di ba? Pwede naman balance. Ang plano po ng Panginoon is every step of the way. May plano po talaga sa atin, may kabutihan sa atin. Kaya lang, mahilig tayo sa shortcut. At yung shortcut is almost never good kasi and that's what living by sight rather than living by faith is. So I'll elaborate, but nandito po kasi yung boys, nandito mga pamangking ko, actually inaantok. Ayun na nga mga kababayan, ano na ho tayo, ika nga, tapos na ho tayo dito kay Senator Alan Peter Cayetano. Lipat na ho tayo kay dito tayo kay, Congressman Toby Chanco. Game. Nararamdaman, nagalit na yung mga tao sa congressman na ang pangit na Nako. ng image ng kongreso. Hindi ba namin nararamdaman yun? Ako nararamdaman ko. Hindi ko alam bakit sinasakripisyo yung imahe ng House of Representatives para lang sa isang tao. Hindi ko alam kung di ba na nararamdaman, nagalit na yung mga tao sa congressman na ang pangit na ng image ng kongreso. Hindi ba namin nararamdaman yun? Ako nararamdaman ko. Hindi ko alam bakit sinasakripisyo yung imahe ng House of Representatives para lang sa isang tao. Di ba? At sino yung tao na yun? Walang iba kung hindi itong si Martin Romualdez. At sino pa? Ay, dalawa yan, Congressman Toby Chanco. Pagka hindi lang isang tao yan, kayo naman, oo. Si Marcos din ho pinagtatakpan nila dahil kay Marcos Jr. Linalaro ho nila tayo yung tipong Martin Romualdez, pero hindi ho yun mga kababayan. Talagang ang merong problema ho dito sa isa na to, alam nyo kung sino? Marcos Jr. lang. Ika nga siya ho ang pinakaulo ng lahat ng kabalbalan na to. Tagtakin mo, alam mo na napakaraming insertion ng 2025 budget. Alam mo nang napakaraming kalokohan na ipinasok ng iyong pinsan. Di ba? Meron nang nagpetisyon sa Korte Suprema. Pero pinagpilitan mo pa. Kaya ang tanong, bakit? Para naman sa Korte Suprema, wala pa ho ba kayong balak? Binabalangkas na ho itong 2026 budget. Hindi pa ho nabigyang linaw kung unconstitutional o
okay lang ang ginawa nila para dito sa 2025 budget. Si desisyonan nyo na ho yan. Ang daming cheche-bureche, nakaabang na sambayan ng Pilipino. Nagkahendot-hendot na lahat. Alam nyo ho mga kababayan, di naman tayo aabot sa ganito eh. Sa totoo lang, kung halimbawa ang Korte Suprema, inaksyonan kagad yan, idiniklarang unconstitutional, tapos hindi na pinagalaw, ibinalik sa BICAM o ibinalik dyan sa House of Representatives o nag-reenact budget tayo. Yung ginamit natin yung 2024 budget. Kasi yung pinaka-worst ho itong 2025 budget. Ito ho ang pinaka-worst na budget sa kasaysayan ng Pilipinas. Pero dahil sa kabagalan ng tugon ng ating Korte Suprema, kaya yan, imbis na mapigilan kahit papaano ang kakatakawan sa pera nitong mga congressman, mga contractor, ano lang yan, mga buntot lang yan. Di ko tayo naniniwala na sila lang nakaisip na ganito gawin natin. Ipasok natin to sa ganito, gawin natin ganito. Hindi ko tayo maniniwala dyan. Naman to kayong mag-asawang diskaya, magkakaroon ng ganyang klaseng lakas ng loob. Hindi, ano naman ho yan, parang, ika nga, maniniwala dyan, congressman lamang. Pero yung ordinaryong Pilipino, sabihin mo yan, baka mamura ka pa. Di ba? Hindi, ganito kasi yan eh. Malakas talaga loob ng mga kontraktor na yan. Malakas ang loob ng mga yan. Kung walang binibigyan yung mga yan, nakakulong na, matagal na hong nakakulong yung mga yan. Pambira, oo. Doon pa lang sa NEP, talagang in-overprice na nila yung mga proyekto na yan para kahit magnakaw yung mga kontraktor at congressman, meron pa rin madideliver na project. Siguro naisip nila, anak ng tokwa, okay lang pala. Nag-ghost na tayo ng 3 beses ng project. Tapos ngayon, okay lang. Kasi ganito strategy nila eh. 23, may panukalang project. Merong budget tong project na to. Hindi nila gagawin. Pagdating ng 24, pupunduhan ulit yan. Hindi pa rin nila gagawin. Pag 25, pupunduhan nila ulit yan. Tapos doon pa lang nila gagawin. Kaya ngayon nagkakahindot-hindot sila. Hindi nila malaman kung paano nila tatapusin yung mga proyekto. Kasi sa loob ng 3 taon, 3 beses pinondohan yung iba dyan. Ganun ho kasi siba sa pera yung mga politiko na yan. Hindi mga kontraktor. Hindi pwede yan. Anak ng tokwa, distrito ko yan, Brad. First year pinondohan. Hindi nagawa ang project. Magwawala na ako sa plenaryo. Babasagin ko na lahat ng pwedeng basagin, di ba? Babasagin ko talaga mga kabuan. Ako, congressman. Congressman ako. Tapos meron akong linabi. Okay, naglabi na ako. Hindi naman masamang manghingi ng proyekto kung talagang kailangan naman ng distrito mo, di ba? Naglabi ako. Kung ay Sheikh Bunuan, bigyan mo naman ng proyekto yung ano ko. Kailangan talaga ng flood control. Kawawa mga constituent ko. Sincero ka eh. O sige, ponduhan natin yan. Pasok natin sa NEP. Pasok natin yan sa master plan. Ika nga, idugtong natin yan sa master plan, di ba? O maya-maya pagkatapos ng 2023, 2024, wala pa rin na-deliver na project. Alam ko na pinonduhan. Pagsasalita ako sa floor, sasabihin ko, walang yan. Pinonduhan tapos wala namang binayaran na sambayan ng Pilipino tapos wala namang nagawa. Umabot ho ng 3 beses na pinonduhan yung ibang mga projects. Wala pa rin hong nagagawa. Ganun ho kasi siba sa pera ang mga congressman na yan. Asa maniwala ho kayo sa hindi, mga kababayan. Congressman ho ang punot dulo ng lahat ng kakurakutan na to. Punta na ho tayo kay Auntie Claire. Auntie Claire, wala ho ba kayo napansin mga kababayan? Dito kay Auntie Claire, parang nag-dry yung itsura niya ngayon. Dito, tignan niyo ho mga kababayan. Patan ng Auntie Claire. publiko ang magkaroon Nako, ito ng isang tunay na independent commission. Naku. Gaya ng paulit-ulit na sinabi ni Pangulo, walang sasantuhin dito. Kahit Naku. kamag-anak, kaibigan, kaalyado, there will be no secret cows. The Nangyari dito kay Auntie Claire, di ba? Nakita niyo ho mga kababayan, parang walang tulog. Baka nagpupulburon ka na rin, ante, ha? Huwag nyo, tigilan nyo ho yan. Di maganda yan. Nakakadry ng mukha yan. Tignan nyo kasi nakakataas ng blood sugar yung pulburon, di ba? Tingnan nyo yan si Lisa Bangag, di ba? Dry na dry yung kutis niya. Itong si Auntie Claire, pa-dry na din. Baka galing siya sa CR, tapos inalok din, di ba? Do you want some? Sounds familiar. Di ba? Alakati Binagan datingan, di ba? Ito itong ating PCO spokesperson, siguro, nahihiyang tumanggi.
kumuha ng isang Goldilocks. Ay, tingnan, nagdadry ho yung balat niya. Hindi naman ganyan yung ano yun eh. O emergency press con to. Anak ng Petrang Garapatang, madam, tigilan niyo yan ha. Yung eye bags nyo kahit sa malayo nakikita ko. Commission will begin its work immediately. At handa na po tayong sumagot ng inyong mga katanungan. Nako. First question po from Sam Medinilla, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. Will the ICI take over the possible reorganization of DPWH after Secretary Dizon required the submission of courtesy resignation among the agency's officials? Hindi po mangingimasok ang Independent Commission, ang ICI po, sa ano pong gagawin ng DPWH. Yan po ay independent body na ituturing or independent fact-finding commission at hindi po makikialam sa anumang sangay ng gobyerno. Last na lang po. Will there be a suspension in the implementation of DPWH flood control projects and other public works while its officials are being vetted? Depende po yan sa magiging pagsusuri at evaluation at assessment po ni Secretary Vince Dizon. Thank you po. Second question po from Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yusek, magandang hapon po. Yusek, meron po bang timeline na isinet para matapos yung investigation ng Independent Commission since merong clamor talaga ang public na mapapanagot agad yung mga sangkot dito? Wala po masasabi agad na timeline. Ang pinaka-timeline dito ay mas maagaran o mas mabilis ang pagtatrabaho. Hindi sila makakapagbigay ng timeline. Kasi nga naman kailangan ang trabaho lang ng Independent Commission na yan pahabain nila usapan. Ang trabaho talaga ng Independent Commission na yan yung tipong hayaan lang nilang mamatay ng natural cause ang issue na to. Diba? Hindi nila kailangang point blank talagang tapusin na nila, ganon na lamang, di ba? Yung tipong may mapangalanan. Hindi, maraming checheburet yung pagdadaanan niyan. kung umaasa ho kayo mga kababayan na magiging okay ang lahat, yung tipong wala nang problema, ayos na tayo. Tipong mapapanagot si ganito, si ganyan, si Saldico, si Martin Romualdez. Kung meron man siguro yung mag-asawang diskaya, lahat yan, absuelto, yung mga mag-asawang diskaya lang babanatan dyan. Pero huwag kayong umasa na magkakaroon ng katarungan na sambayan ng Pilipino dito sa isa na to. Kasi yung Independent Commission na yan, pagka hindi napasama ang pangalan ni Marcos Jr. sa mga hahainan nila ng asunto sa ombudsman, huwag maglulokon tayo dyan. Pambihirang yan. Ano ba yung ano niyan? Ano ba yung kaso niyan? 'Di ba? Yung ano niya, napabayaan niya yung trabaho niya. Oh. 'Di ba? Napakarami hong kakulangan ng kasi simple lang Ito kasi si Marcos Jr. ang daming checheporit. Kung di mo kaya magpresidente, mag-resign ka na, ganun lang naman 'yun. At mas mainam po matapos po ito sa loob lamang ng ilang buwan. Pero sabi nga po natin, sa dami po ng records na dapat aralin, ay bigyan po natin ng pagkakataon ang ICI na aralin lahat ang mga dokumento para po kapag po may sinampahang kaso, kumpleto naman po ang mga dokumento. Okay po, next question. Job Manahan, ABS-CBN. Hello po, Yusek. Yusek, bakit pinili ni President yung mga naturang members doon sa panel? And ano po yung assurance na truly independent itong mga nabanggit na ito? Katulad nung binanggit natin kung ano-ano ang kanilang mga skills, ang kanilang mga expertise, at hindi po ang mga taong itong nabanggit natin ay hindi naman po namumulitika. Kaya po, asahan po ng taong bayan na pinili po ito ng Pangulo para po mas maging malalim ang pag-iimbestiga sa pamagitan ng mga taong masasabi nating competent po sa kanilang magiging trabaho. Follow up lang, Yusek. Si Baguio City Mayor Magalong ay advisor dito sa panel. Paano kaya ito, sabihin natin, makaka-affect sa current duties niya bilang Baguio City Mayor, knowing na malaki itong i-handle niya? Siguro po si Mayor Benji Magalong na po ang makakasagot po niyan. Pero pinili po naman po siya bilang special advisor po para po sa ICI.
Okay po, last question po. Gilbert Perdes, DWIZ. Magandang hapon po, Yusek. Nabanggit po, iniugnay po ni Senador Ping Lacson si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan sa isang kontraktor po mula po sa Bulacan. Ito ho ba'y alam na ho ng Pangulo at ano hong reaksyon dito ng Presidente po? May reaction ho ba yung Malacanang dito? Opo, nalaman na po ito dahil nga po ito'y na-report na rin po ni Secretary Vince Dizon. At sinabi po natin kanina, walang kaibigan, walang kaalyado, walang kamag-anak, lahat po na dapat imbestigahan ay iimbestigahan. Thank you po. Okay po, last question na po from Jean Mangalus, Philippine Star. Good afternoon. Ang bilis naman, nabitin kami sa iyo, Auntie Claire. Kala ko pa naman, balagbagan tayo ngayong gabi na to. Ayun na nga mga kababayan, dito na tatapusin ang ating reaction video. Pangako, sa susunod na video ay talagang balagbag na tong si Auntie Claire. Ano lang siya, kumbaga, ako na binibigyan ko na kayo ng garantiya. Sa Lunes, ika nga full charge na yan. Medyo nalobat lang siya. Pangako lang sa kwerdas. Kinikwerdas kasi yan eh. Ginagamit na pang kwerdas yung pulburon, di ba? Pagka kinwerdasan mo na maraming pulburon, baka nasobrahan. O kaya ngayon, dry na dry yung pagbumuka niya. Madama, alam ko naman sa Lunes, babawi kayo. Diba? Tatapalan nyo na napakaraming makeup yung pagbumuka nyo na yan. Okay lang yan. Bawi na lang sa Lunes. As always, maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat, lalong-lalo na dito kay Auntie Claire. Maraming salamat mga kababayan. Mahalin natin ng Pilipinas. Saludo. Maraming salamat. Maraming salamat.